Kumalma ang mga guro at manggagawa Nasa sa dagdag 18.6% sweldo ng mga kabataan po sa Pilipinas ang hindi nag-aaral sa ngayon ayon po sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos, edad 5 na taong gulang hanggang 24 na taong gulang ang hindi nakakapag... Tila pinaasa lang umano ang mga manggagawa ng mga panukalang dagdag sahod ng Senado at Kamara. 30 years old na rin po kasi. Ngayon lang din po ako nag-aaral since ngayon lang din po parang natustusan yung pangangailangan ko po. Ako lang din po kasi nagtutusto sa pag-aaral. Laki sa hirap din po. Bali parang iba yung tingin sa'yo po ba't kapilong sa kanila. Siguro yun lang yung bagay na minumulto ako. Siguro kung nag-aral, kung hindi ako nag-stop, siguro mas maganda yung naging progress ng journey ko ngayon. Mahirap po. Kasi lahat ng halos trabaho, naranasan ko na construction, trabaho, tapos pagpapag dito sa housekeeping. Kailangan lang talaga, sipag lang. Tsaka mahirap kasi yung hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, tapos maghanap pa ng magandang trabaho. Kasi mostly talaga pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, ang trabaho mo mahirap, mabigat. Sa daily life, masasabi mo mahirap maging mahirap kasi lahat ng expenses mo nagpapatong-patong from your transportation, di ba, sa pangkain mo. So, unting-unting nawawala yung sahod na pinaghirapan mo. And then doon mo marirealize na ang hirap mabuhay ng laging kapos. Kasi wala kang allowance for yourself, wala kang allowance na mag-grow para sa sarili mo. Lagi kang nasa edge ng buhay. And palagi kang parang hingal na hingal para maghanap. Kahit anong po hirap ka, kahit ipilitin mo, kahit halos hindi ka na matulog para kumayod, para umangat, totally po wala po talaga mangyayari ka na. Kasi kung lalaban ka ng mula sa mundo na to, wala po. Pang-araw-araw nila ng pamumuhay, isipin nila yung mga kababayan nila na hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw, yung walang natutulugan ng maayos ng lugar, and especially yung walang lugar na tinatawag na tahanan. Napaka bare minimum na lang kung hihingin natin na wag na silang magnakaw, di ba? Tapos sana taasan nila yung sweldo ng mga taong talagang parte na ng lipunan natin, tulad ng mga guro, ng mga healthcare workers. Para lang sa mayaman habang may tatsulot at sila ang nagtungtong, di matatapos itong gulo. Habang may tatsulot at sila ang nagtungtong, di matatapos itong gulo. Di matatapos itong gulo. Inequality is not an accident of life, but a consequence of systems that favor some while excluding many. In an unjust society, limited access to education, resources, and opportunities determines life outcomes long before individuals are given a chance to succeed. These disparities are not rooted in personal failure, but in structural injustices that normalize inequality. Aligned with Sustainable Development Goal 10, this information confronts these realities and demands collective responsibility for change. True progress begins only when inequality in all aspects of life is no longer tolerated.